Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Engineer Kim, your engineer for today. Sa mga hindi pa naka-follow at naka-subscribe sa mga social media accounts ko, baka naman nasa description ng mga links para updated tayo sa mga latest uploads ko about mechanical engineering. Kaya kung ready ka na, let's go! We are now on series number 3 of our AutoCAD tutorial series. Top 15 AutoCAD Basic Commands. Ito ang pinakamahalagang bagay na dapat alam mo, especially kung mag-start ka pa lang ng pag-aaral mo sa AutoCAD. Kaya make sure lang na tapusin mo yung video na to dahil step by step ko sa inyo ituturo kung paano nga ba ginagamit yung mga commands na to. Kaya kung ready ka na, ihanda mo lang yung laptop at computer mo at magsisimula na tayo. Okay guys, in your laptop or desktop computer, click nyo lang tong AutoCAD. Okay, by the way guys, make sure lang na pinanood nyo yung previous series natin para makasunod kayo sa flow ng tutorials natin. Okay, so click lang natin new. Okay, so nandito na tayo sa interface ng AutoCAD. Okay guys, by the way, in this tutorial, tuturo ko sa inyo yung top 15 na AutoCAD 2D basic commands. So, mahalaga to guys na malaman nyo, especially sa mga nag-start pa lang na mag-aral ng AutoCAD. Okay, sa mga beginners natin dyan. Make sure lang na tapusin nyo yung video na to. Okay, so simulan na tayo. So, first command is line. Okay, so dito sa command line guys, i-type nyo lang letter L. Then, enter. Okay, so dito sa screen natin, specify first point. Okay, so left mouse click. Then, move nyo lang siya guys sa left or right. Okay, depende sa inyo yan guys. Okay, so let's say dito. Okay, click natin. Then, click nyo sa keyboard ESC. Okay, cancel. Okay, so may line na tayo. So, for command number 2 naman, we have rectangle. So, type nyo sa keyboard REC. Yan, sa command line. And then, enter. Okay, so may rectangle na tayo. Click nyo lang tong left mouse click sa screen. And then, move. Move nyo lang yung mouse nyo. And then, click ulit. So, may rectangle na tayo. Next, we have circle. Type nyo lang sa command line C. And then, enter. Then, left mouse click sa screen. Then, specify nyo kung anong gusto nyong diameter or radius. Okay? So, yan. So, for demonstration lang to guys. Ayan. Okay, next na command natin is arc. So, type nyo lang sa command line. We have A. Then, enter. Okay, so, left mouse click. So, specify nyo yung diameter. Then, yan. So, naka-form na kayo ng arc. Okay, guys. And yan. Okay. The next is ellipse. So, type nyo lang sa keyboard nyo ulit. EL. Then, enter. Click the screen. Left mouse click. So, then, endpoint axis. Okay. So, as you can see, pag dinrag mo siya dito, horizontal mo move yung mouse. So, vertical ang ellipse mo. And then, pag pababa naman, ayan. Okay, so, form natin ng horizontal ellipse. Okay. Yan. Next is mirror. So, sa keyboard, type nyo dito sa command line, MI. Then, enter. Okay, so, hanap tayo dito ng object natin na i-mirror. So, let's say, ito. Itong arc na to. So, nakita nyo guys, na-highlight siya. So, click nyo lang siya. Then, enter. Then, specify first point of mirror line. So, let's say dito tayo sa endpoint lang. Okay, so click mo yung endpoint. And then, move mo yung mouse pababa. Then, click ulit kayo. So, as you can see, erase source objects. So, no, para hindi mabura yung first object. So, ayan. So, na-mirror na natin siya, guys. Next is chamfer. Okay, so, command line, type nyo CHA. Enter. Okay, so, maglalagay tayo ng first chamfer. So, para mas makita nyo guys, lalakihan ko yung value. So, make it 50. So, lagay nyo lang dyan. And then, zoom in natin to guys. So, click mo lang tong first line na to. Then, second line. Yun. So, you can see guys, nagkaroon na siya ng edge niya. Diba? So, try naman natin dito sa sumunod na sides. So, ayan guys. So, kita nyo na.
Yan yung tinatawag na jumper. Okay? So, next command, we have fillet. So, sa command line, type nyo F. Then, enter. Okay? So, ganun lang din siya. Mag-enter din tayo ng value. So, lakihan ko na lang din. Lagay natin is 50. Then, click mo ulit to. Dalawang edge. Okay? So, as you can see, round edge naman siya. So, yan yung pagkakaiba ng fillet and sa chamfer. Okay? Next command, we have rotate. So, type nyo lang sa command line nyo R-O. Then, enter. Okay, so hanap tayo ng object natin na i-rotate natin. So, let's say ito. Yung ginawa natin na rectangle. Okay, so, naka-highlight siya. Click nyo lang. Then, enter guys. So, hanap ang kanyang base point. Kung saan mo siya i-rotate. So, let's say dito. Sa midpoint niya. Okay, so, i-click nyo lang to guys. And, issue kasi guys, pag minove mo yung mouse mo, nakikita mo, umiikot siya, diba? So, let's say, lagay natin siya sa 90 degree. Yan. So, naka-rotate na siya. Okay? So, next naman is erase. So, type mo lang sa command line E. Then, enter. Okay? So, tapat nyo yung mouse nyo, yung pointer kung saan anong gusto nyo i-erase. Let's say, itong mirror natin. O, left mouse click. Then, enter. Okay? So, erase na. Okay, so next command naman, we have array. Okay, so type natin is AR. Then, ito AR. Enter. Okay guys, so bago pala tayo i-type yung AR, so gawa muna tayo ng isa pang circle. Dito naman sa labas niya. Okay, so ayan. Para may pakita ko sa inyo yung array. So, okay. So, going back guys, type nyo uli AR. For array yan. Then, enter. Select object. Itong maliit. So, click. Then, enter. So, hanapin natin kung anong gusto mong type ng array. We have polar. So, pakita ko sa inyo yung polar, guys. Click mo yung polar. Then, yung base point, kung saan natin siya i-rotate. So, dito sa malaking circle. Okay, guys. So, as you can see, nag-form na siya ng polar. So, mga circle na siya outside. Okay? So, ganun lang, guys. Paggawa ng array. Okay, next command, we have offset. Okay, so type natin is O, then enter. Okay, so hanap tayo dito ng object na i-offset. Let's say itong ellipse. Okay. Natin, offset. Ulitin ko lang guys, offset. Okay. True. So, pag sinabing true kasi guys, ayan, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan guys. O, na-scale siya. So, yun yung offset. Depende sa kung ano yung required mo na value. Okay, so for demonstration, offset natin siya palabas. Okay. Then, enter. So, ayan. Offset na natin siya guys. Okay. Next command, we have trim. Okay, so type lang natin command line TR. Then, enter. Okay, so papakita ko sa inyo yung ito. I-trim natin tong ginawa natin na to. Okay, so tapat mo lang uli yung mouse mo. Then, click, left mouse click. Ayan. Ito man, left mouse click. So, ayan. Yan lang purpose ng trim. Parang erase lang din naman siya. Pero sa mga complicated kasi na sides, trim kasi per sides kasi siya eh. Okay. So, next natin is, we have copy. So, command line, type CO. Then, enter. Okay, select objects na gusto mong i-copy. Let's say itong line. Okay, so, click mo lang ulit. Then, enter. So, hanapin natin kung saan mo siya gusto. Ayan. So, copy mo siya dito sa taas. Then, enter. Ayan, nadoble na siya, guys. Okay. So, last, we have move. Type mo lang guys is letter M sa command line. Okay, then enter. Okay, so move. Ay, mali ito guys. Okay, so move. M. Okay, so yan. Makikita nyo dyan guys. So, click mo move. Okay, so yan. So, click mo lang ang object na gusto mong i-move. Then, enter. So, click mo lang ulit to. Yan. So, as you can see guys, lagay natin to sa taas. Click ulit. Then, yan.
Move na siya guys. Okay, so that's all for today's series. Hopefully, nakasunod kayo sa tutorials natin guys. Marami pa tayong ibang commands na ginagamit. Pero ilan lang to. Yung top 15 na commands guys is ilan lang to sa mga basic commands na matututunan nyo dito sa AutoCAD. Marami pa tayong commands guys. So ito lang yung kadalasang ginagamit. That's all for today guys, and hopefully nakasunod kayo sa tutorial natin ngayon for this series. Okay? So marami pa tayong commands na matututunan. So ilan lang to sa mga commands na dapat alam mo, lalo na kung nagsisimula ka pa lang ng journey mo sa pag-aaral ng AutoCAD. Once again, I'm Engineer Kim, and this is my daily dose of tutorials. Thank you for watching. See you on my next series. Bye-bye!